Hi everyone! Hello! Kamusta kayong lahat? Ayan. So, welcome dito sa ating live. Ngayon lang ulit ako nag-live. O, kaya, kumusta kayo dyan ngayon? Pwede kayong mag-comment. Yan, sabihin niyo kung nasaan kayo ngayon. Ayan. So, halimbawa, I'm Rian from Antipolo at I'm happy kasi live tayo ngayon. So, ngayon, turn nyo na kung anong nararamdaman ninyo ngayon at taga saan kayo. Para naman ma-shoutout natin kayo, di ba? So, sige, simulan natin. Marami-rami na rin yung mga nag-online ngayon. So kung meron kayong mga kaibigan na feeling ninyo ay merong pinagdadaanan o kaya naman interested na matuto tungkol sa psychology o kaya naman mental health, di ba? Pwede nyo silang dito, pwede nyo siyang itag. Pwede nyo siyang itag sa comment section natin. And pwede kayong mag-ask ng questions later on. Ayan, talagang very supportive siya, oh. Ay, yan, ang aking ano yan, ayan. So, kung meron kayong mga comments ngayon, questions later on, yan, pwede nyo na i-post yan. Ay, ito, classmate ko to dati. Hi, classmate. Yan, hi. Ay, wow. Nandito rin pala si one psychologist from Pampanga, nakahilata. Ayan. Thank you so much. Oo. Ayun. So, nakikita ko yung mga ninyo, comments ninyo ngayon, ano. Ayan, meron din tayo dito nagsasabi na from Mandaluyong siya. Ayan, si Chris Den. Ayun. 'Di ba? Dumadami-dami pala kayo ngayon, no. Interested ako actually sa mga questions ninyo ngayon. Oo, pero meron tayong naunang mga kasi questions. O tatlo yung mga napili kong question. Medyo konti lang kasi sila na nag-comment doon sa sa poster. So, ayan. And of course, nandito ating co-chairperson sa Psychological Association of the Philippines, ayan, Industrial Organizational Psychology Division, ayan, si Abe, ayan, from Rizal. Hello. Ayan. So, dumadami na yan. Meron na sa Isabela, ayan, di ba? Si Laimar, hello. So, ngayong weekend, syempre, sana, nakakapagpahinga din talaga tayo. Hello din, Mayura, oo. So, simulan natin, no? Ano ba yung pinaka-purpose din natin kung bakit nag-live din tayo ngayon? Aside from syempre na-miss ko na din to, ayan, oo. At saka syempre, gusto ko din na mag-live para syempre ma-accommodate or at least ma-address natin yung ilan sa mga questions sa mental health. Especially ngayon kasi na Mental Health Month, di ba? May is Mental Health Month. Yung October naman, doon ginaganap yung World Mental Health Day. Specifically, October 10. Ayan. So, ngayon, nag-live tayo, free live natin kasi syempre, para again, kung may mga misconceptions o kaya may mga questions kayo related sa isip at feelings, ayan, kung may pinagdadaanan kayo dyan sa nararamdaman ninyo, di ba? At saka gumugulo sa isip ninyo, ito yung pagkakataon para, di ba, ma-address natin yan. Si Stanton, hello. Ayan, hello din Amrel from Batangas. And of course, yung kaibigan nating artist, taga Antipolo yan, nag-exhibit sila sa Robinson last time sa Art Tablado, di ba? Si Cristel, hi! Hello! Oo. Yun. So, kung may mga questions kayo, don't forget na ibato nyo na. Pero sa ngayon, bago tayo pumunta doon sa tatlong questions na napili ko, pero dagdagan natin yan kapag may mga question din kayo, papasalamat muna ako kasi syempre, almost 600,000 na tayo ngayon sa FB page. Almost, no? Malapit na. Ngayon meron tayong 594,000 following, no? Ayan. So, hopefully, no, maka 1 million din tayo. 'Di ba? Kasi hindi tayo masyadong sikat. Kaya, hindi tayo na-hype. Okay lang yun. Pero maraming salamat sa lahat ng mga nagla-like tsaka nag-share syempre ng mga educational videos natin. Ayan. And of course, maraming salamat din kasi nung nag-active ako nung mismong YouTube channel ko, almost 25K subs na din siya. So, ayun, kung interested din kayo na i-follow yung aking or subscribe yung aking mismong YouTube channel, yan, wag ninyong parang kalimutan na yan yung itsura niya nung YouTube channel ko. Almost 25,000 subs na din siya. So may mga na yan, talagang content na rin, na nanggagaling doon sa All About You, which is yung sa sa isang part na segment ng Rise and Shine Pilipinas. Oo. So nandun yung ilan sa mga episodes kung hindi nyo siya na-catch, nasa YouTube channel ko siya. At saka may mga YouTube shorts ako dyan na related sa psychology and mental health. Ayan. So, okay. So, yun, maraming salamat. And of course, pag-usapan na natin ngayon yung ating isip at feelings. Kaya,
Ngayon, mag-start tayo ng question. No? Nanggaling siya kay Vladimir Luis Doliente Esquivel. Ayan. Ano ang sabi niya? Sabi niya, how can you initiate changing yourself for the better if you don't know where to start? Ayan. How can you initiate changing yourself for the better if you don't know where to start? Alam nyo, kasi usually, yung mga naririnig din kasi natin, di ba? In terms of change, ganyan. Para bang, kailangan kasi parang sa mind natin, ang automatic na naisip natin pag change, kailangan sobrang significant kagad siya na significant eh. Sobrang big, parang ganyan yung change na yon. Pero kasi, yung mga ganong klaseng significant change na yon, nagsa-start siya lagi sa mga simpleng bagay, di ba? Anong simpleng bagay? Ito siguro yung homework ni ni Vladimir. Kayo din ang mga nakikinig na gusto magkaroon ng change. Simulan natin doon sa pagkakaroon ng awareness sa madalas nating ginagawa. So, maganda, ilista mo siya para talaga mindful ka sa kung anong change yung gusto mong magbago. Pero sisimulan mo muna doon sa pagsusulat ng mga kadalasan mong ginagawa na maganda at hindi maganda. Particularly mga habits. Habits na maganda na na-appreciate mo sa sarili mo, mga bad habits or siguro naman mga habits na po pwedeng ma-improve din through time. Pero ilista mo siya. At yung mga bad habits na yon, kapag nailista mo, maganda na yun yung sisimulan mong lagyan ng plano. Paano mo siya sisimulan na baguhin? So usually, ang ginagawa natin para kahit papaano mabago yung mga bad habits na to, sisimulan natin sa mga maliliit na change. Halimbawa, ang nilagay mo na bahagi ng bad habits mo ay, kung kunwari, yan, para sa mga nakikinig na magte-take ng board examination, sinasabi niya parate, magpapahinga siya or i-idlip siya. Wala namang masama kasi self-care din talaga yung pag-idlip. Pero every now and then, kapag umi-idlip ka, nagtutuloy-tuloy siya sa tulog, tapos pag nagigising ka, wala ka nang ganang magsimulang mag-aral. So, parang eventually din, parang nagpo-procrastinate ka din and all that. So, it's like a bad habit na gusto mo talagang i-get rid, tanggalin. Ano gagawin mo ngayon? Siyempre, identify mo, bakit umaabot dun sa point na every now and then, parang umaabot doon na like yung nagte-take ng nap, 'di ba? And baka naman din kasi pagod ka sa trabaho mo, 'di ba? So kung kunwari magbibigay ako ng example, isa sa mga rason kung bakit nahihirapan siyang mag-review kasi kunwari pagod siya sa trabaho, tapos kapag sasabihin niya na magpapahinga na siya or kunwari mag-iidlip lang siya, tutuloy na lang niya later. So ang suggestion ko kapag ganyan napapansin mo, kunwari galing ka ng trabaho tapos nakakatulog ka kaya di mo nagagawa, huwag ka munang magbihis. Kasi usually, doon yung association eh. Kung bakit minsan, pag naging komportable ka, tapos naka-idlip ka na, pagkagising mo, wala na, late na, hindi ka na makakapag-review. Which is nangyari din yan sa akin. Eventually, ang ginawa kong way para makapag-review ako after work, hindi ako nagbibihis muna. So, nakapanlakad pa din ako. Para yung katawan ko, kumbaga, aware siya na, ano pa to, parang in the move pa talaga to, tsaka in the mood pa siya para gumawa pa ng ibang bagay. Kasi hindi siya relax eh. Kasi nakapang ka pa rin, nakapang alis, ganyan. So, dapat meron ka din specific area kung saan ka mag-aaral. Example lang yon. What if kung yung bad habit mo ay lagi ka nagpupuyat? Ayan. So, maganda, analyze mo din. Anong oras ka ba laging natutulog? 11, 12, midnight, 1 a.m. ba? So, magsaset ka ng mga realistic na i-change mo slowly. 'Di ba? Ano 'yon? So, kung kunwari lagi kang 1 a.m. natutulog, i-aim mo muna bukas matutulog ka mga 12 o kaya at least 11. Ganun lang. So, kapag nasanay ka doon na ganun ka na natutulog, i-aim mo next time 10. Ganon. So, parang kailangan realistic siya. Kaya, dapat, importante, isusulat natin yung mga bagay na ginagawa natin, na feeling natin nagiging hindi na siya maganda sa atin, like bad habits nga. Tapos kapag nailista mo yon, gawin mo yung sinabi ko na slowly susubukan mong i-flip or baguhin yung mga specific na mga actions na maliliit na yon hanggang sa eventually magiging change na siya, na mababago na siya unti-unti at natatransform mo na siya into a good habit. Yun. Tsaka, kasama din dito kasi kapag nag-change tayo for the better, pinapractice talaga dapat natin yung self-compassion. Ayan. Self-compassion, ibig sabihin yung self-kindness, di ba? Hindi yung lagi tayong naiinip, hindi yung laging sinasabi natin kapag hindi natin nai-hit yung target natin. Kunwari, kasi nga, masyado kang naiinip sa results. Gusto mo kaagad, mataas na, di ba, na mga goals mo. Mag-start ka muna doon sa mga maliliit na goals, pero maglilid pa rin siya doon. So kapag hindi mo minsan siya nagagawa, importante na
self-kindness na parang ang importante, may nagawa ko ngayon. So, bukas, improve ko. Yung ganon, yung kailangan nagtatry ka na nagtatry. At hindi ka nagkakaroon ng self-hate sa sarili. 'Di ba? Yung self-hate, yung hindi nagke-create yung self-hate na yan kasi the more na mas nagkakaroon ka ng self-hate, pansinin mo mas bumibigat yung pakiramdam at mas nahihirapan ka. 'Di ba? Mas nahihirapan kang gawin. Labag sa loob mo, 'di ba? Kasi kung meron ka mang dapat kaibiganin, no? Bukod dun sa mga taong gusto mong gawing kaibigan, kailangan kaibiganin mo din yung sarili mo. At para makaibigan mo yung sarili mo, importante na marunong kang makinig sa mga pangangailangan mo at realistic yung mga pangangailangan na yun. Kumbaga, gina-guide mo siya unti-unti. Sabi nga, di ba, step by the step. Diba? Mga ganyan. So, hopefully nakatulong yung ating suggestion. Ayan. O, ito ay mga suggestion lang hindi ito substitute sa therapy. Iba pa rin syempre kapag nasa therapy tayo, no? Hindi po kami kasi mga psychologists nagbibigay ng advice kapag nasa therapy kami. So ito, kumbaga mga practical tips lang na pwedeng makatulong din sa inyo. Ayan. So baka may mga question kayo dyan ngayon. Tingin nga muna ako sa comment section natin. Wow. Atomic Habits, sabi ni Vladimir. Sa-isay pala nang galing yung question niya, no? Ayan, sabi niya. Oo. Nagsisimula talaga sa maliliit na bagay. Yan, tama po yan. Oy, maraming salamat, Stanton. Ayan. Aabot po yan sa 1 million. Yes, hopefully, no? Oo. Oo. So, ito naman, may nagsabi dito, baka matulungan niyo po ako kung anong sasabihin or ano pong gagawin sa mommy mo. Siguro po maganda na i-comment niyo po kung ano kaya yung context na yon. Pero sana concise para diretso tayo dun sa paano kita mas matutulungan, no? Sige, abangan ko yung sasabihin mo, no? Kasi hindi ko alam kung ano yon. Ayan. Oo. So, sige, paki-comment po yan. Yan. So, doon naman tayo sa next na question. So, may next question tayo from Devi Daragosa. Ang sabi niya, paano kung mahal mo pa siya kahit hindi na ikaw? Grabe naman yan. Talagang feelings nga rin. Di ba? After ng isip at behavior, di ba? Isip at diwa yung ginagawa natin kanina. Ngayon naman, feelings. Sabi niya, paano kung mahal mo pa? O, kahit hindi na ikaw. Sa mga alam nyo, kayong mga nakikinig, pwede rin po kayo magbigay ng advice. Oo, dito sa ating comment section, hindi lang dapat nanggagaling din sa akin, no? Open na open, lalo pa kung kayo ay nakakaranas din ng ganyan. So, sige, i-comment nyo na rin para matulungan natin itong si Devi. Pero ako particularly, ayan, paano kung mahal mo pa pero hindi na ikaw? Ganito kasi yan, di ba? Kapag nakipaghiwalay ka kasi, syempre, hindi naman agad-agad na hindi mo na mamahalin yung isang tao eh. Di ba? Hindi naman agad-agad nawawala yung feelings na yun. So, ang question ko sa iyo, Devi, kung nandyan ka ngayon at nakikinig ka, gano'n na ba kayo katagal nitong tao na to? Oo nga, grabe na pangalanan kita. No? Tapos nakikinig din pala yung taong mahal mo pa, pero hindi na ikaw, Char. So, ano yun? Diba? Gano'n na ba katagal din? Kasi baka naman, talagang very recent din itong breakup na to, diba? Kaya naman talaga hindi pa totally ikaw ay nag-heal dun mismo sa mismong loss na yon or breakup na yon. Oo. So kasama dito syempre yung pag-recognize na wala namang masama kung mahal mo pa yung isang tao. Ngayon, kung hindi na ikaw kasi nakikita mo na masaya siya sa iba, 'di ba? Wala kang gagawin. 'Di ba? Wala ka namang gagawin doon kasi hindi mo naman siya makokontrol eh. Hindi mo naman kailangan mag-beg. Alangan magbe-beg ka, tuturuan ba kita na habulin mo pa, 'di ba? Eh kung meron na siyang iba, kailangan natin i-practice dito yung respeto. Ayan. Ngayon, mahirap. Ito kasi naging problema. Medyo maiiba ng konti yung topic Pero kasi 'di ba, ang daming ganyan. O kunwari, mahal mo pa. So, tapos may iba na siya. Sinasabi ko at ine-emphasize ko yung respect. Kasi, baka malihis ka eh. O may mga pagkakataon kasi dahil yung iba hindi makapag-move on sa ex nila, bumapayag sila maging side chick. Huwag kang pumayag na maging side chick ka kasi you don't deserve it. Meron pang tao na kayang mahalin ka sa kung sino ka. So, bahagi ng pagrespeto din sa ating sarili, yung hinahayaan mo yung sarili mo na mag-heal dun sa mismong pangyayari na yun, which is yung nag-break kayo. So, i-recognize mo, mahal mo pa. Pero, yan, sige, i-expose mo sarili mo, tingnan mong maigi, may mahal na talaga siyang iba. Hanggang sa mag-sink in yun sa katawan mo at sa isip mo na, oo nga, may mahal na nga talaga siyang iba. At hindi na ikaw yun, di ba? Iiyak ka ba doon? Masasaktan ka ba doon kapag nakikita mo siya? Malamang.
nakikita mo na iba na talaga yung gusto niya, hindi na talaga ikaw Pero makakatulong yun sa'yo para ma-realize mo na wala na talaga. Another thing, para matulungan ka, para maproseso to, meron ka dapat kaibigan na pinagkakatiwalaan na kung saan makakausap mo sila, 'di ba? Doon sa nararamdaman mo. Kasi kapag pinag-uusapan natin yung nararamdaman natin, 'di ba? Sa mga taong mahalaga sa atin na hindi tayo gina-judge, no? Nakakatulong siya para maproseso sa loob natin na oo nga, tapos na siya. Nakukuwento ko na Pero kapag kinikip mo yan sa sarili mo, mapapansin mo na para bang, alam mo yun, nandun pa yung hope. Kaya ayaw mo din minsan ikwento kasi, hindi, baka magkabalikan pa Tapos mamaya nakwento ko na naghiwalay kami, tapos nagkabalikan kami, nung sasabihin ng iba. May mga ganun yung iba kaya kinikip niya sa sarili nila. Hindi na. Kung nakita mo talaga na meron na talaga siyang iba, kwento mo na. Kung gusto mo na talaga mag-move forward, no? Kwento mo na sa kaibigan mo para maproseso mo din. Yun. Makakatulong yun. Yung support system. Kung relationship kasing nawala, relationship din kasing makakatulong para makapag-move forward ka. So, ang pagmamahal naman ay hindi nahahanap sa romantic lang. Nahanap din yan sa mga mahal mo sa buhay, pamilya mo, di ba? Kaibigan mo din, kasama din yan. So, communicate mo yan. So, buksan mo ngayon yung sarili mo sa ibang relationship, which is yung pakikipagkaibigan at saka sa pamilya mo. Makakatulong sila para makapag-move forward ka. Ano ba ang pwede mong gawin? Ano ba yung mga bagay na mahalaga sa'yo o kaya yung mga self-care practices na po pwede mong itry. Ayan, pwede ka maglakad-lakad muna, di ba? Mag-jogging, ganyan. Hindi ko ina-advise na mag-travel ka kasi masyadong magastos yon. Pero kung kaya mo naman, afford mo talagang mag-travel, go lang. Di ba? O kaya naman pwedeng learning a new skill, di ba? Baka pwede kang matuto, lalo na online, ang daming mga free webinars, free courses, di ba? YouTube, pwede din yan. Magamit mo para may matutunan ka. Diyan ako natuto mag-play ng ukulele So, yun. Pwede kang mag-try ng mga bago. At doon, nadadivert yung attention mo sa mga bagay na nakakatulong sa'yo for personal growth. So ngayon, ang kailangan mong gawin ay mas mahalin yung sarili mo at maniwala na meron ka pang buhay after nitong breakup na to. 'Di ba? So, hindi mawawala kaagad yung feelings mo dun sa tao na yon, pero dahil dinadivert mo yung attention mo sa mga bagay na makakatulong for your personal growth, yung ganong klaseng feelings na natitira pa, mas lalo siyang lumiliit. Kasi mas minamahal mo na yung sarili mo. Okay? At saka yung mga taong mahalaga sa'yo. Hopefully, nakatulong siya para makapag-isip-isip. Basahin natin ngayon yung mismong comment, nung mga naandito sa atin. So, ang sabi niya, ito, yung may mga nag-comment din. Tingnan nga natin. Sabi, prayers is the best. Isa din daw yan. Yes, correct. Enjoy life. Tita ko pala to. O yan. Hi, tita. Hello. Tita ko yan. Oo. Totoo yan. Sabi din ni Chris, makakatulong talaga na ma-distract ka. Pero isipin din natin, hindi lang siya form of distraction kasi may personal growth din doon kapag, kuwari, tulad nga, upskilling, building new connections, and then maging open ka sa iba pang relationship, di ba? Yeah. True love yourself. Ayan. Thank you so much, no? So shoutout din natin to si Rose Ann Azania. Hello. So meron 'yun. Binalikan tayo ngayon ni Miura. Ayan. So yung question niya ay, sige, lagay ko dito comment niya. Bale, hindi na ako pinapansin ng mga anak ko. Pinalaki ko sila, pinagtapos, pero mas mahal nila yung magulang ng boyfriend ng anak ko. Dahil siguro mahirap lang ako at walang pera, hindi man lang nila ako matawagan, makamusta. Mami po ako, I mean I'm a mother. Ano mo masasabi ko doon? Well, I think yung doon, yung isa sa mga, very challenging po yan kasi somehow nararamdaman ko based po dun sa comment ninyo, parang nakukumpara mo na din, no? Yung sarili mo dun sa mami nung boyfriend nung anak po ninyo. Baka maganda rin po siguro na, hindi ko lang sure kung na-communicate nyo na po yan sa anak ninyo. Sabihin mo sa kanya, yung nararamdaman mo, diba, na-hurt ka, kausapin mo siya, paano mo maintindihan yung nangyayari, no? Kumbaga parang, ano ba ang nangyayari kung bakit parang lumalayo na yung loob niya or nila sa'yo. So, sa paanong paraan ba, syempre na mas maging okay kayo. So, it always starts kasi talaga sa conversation And syempre yung ganong klaseng conversation po, mas maganda sana na iwasan natin syempre na maikumpara yung sarili doon, halimbawa sa mommy nung boyfriend niya or mga
jowa nila, 'di ba? It feels like kasi kapag mag-confront ka ng anak tapos medyo may comparison, parang may judgment na kagad, parang ang dating dun sa tatanggap ng message mo ay parang sinasabi mo na pinipili nila yon versus sa'yo. Eh baka hindi rin tayo sure na hindi naman pala ganun yung dating, 'di ba? Oo. So parang maganda kausapin natin sila kung bakit lumalayo yung loob nila sa'yo. So doon natin malalaman talaga yung sagot. So, yun, start a conversation na hindi ganun ka-judgmental. Oo. At as much as possible, iwasan po natin syempre yung, alam mo na, kasi minsan nararamdaman ng mga bata kapag, kunwari, ang point mo, kaya mo sinabi na pinalaki kita, di ba? Siguro para maramdaman nila na, alam mo yun, ginawa mo yun para sa kanila or ma-appreciate ka dun sa isang bagay na ginawa mo. Pero kasi kapag na-mention mo yun during conversation, ang sound niya ay pwedeng sinusumbatan mo sila. So, instead of sabihin yung mga bagay na nagawa natin para sa kanila, kasi magiging tunog siya na para bang sinusumbatan natin sila, yung gusto lang naman natin ay ma-recognize tayo bilang ina, di ba? Simulan natin na lang sa pagtatanong na hindi na sa mahinahong paraan. O nakikita ko, napapansin ko, hindi ka na nakakauwi at di mo ka na may message. Na-hurt ako doon, nalulungkot ako, pwedeng ganyan. Sabihin niyo yung totoong nararamdaman po ninyo, na hindi kinukumpara yung sarili at hindi rin somehow parang sinasabi sa kanila yung mga bagay na nagawa ninyo para sa kanila. Kasi maaaring nakikita nila yon na recognize naman nila yon. O, siguro baka hindi lang sila ganun ka-expressive din sa talagang mga natatanggap nila sa'yo. So, pero yung ganung simpleng tanong at pangangamusta, makakatulong yun para mag-build ulit ng connection. Ayun. So, baka simulan mo muna sa kumusta, tapos sabihin mo yung nararamdaman mo din eventually. Ayan. So, magandang conversation with them. Yun po yung makakatulong sa inyo. Ayan. Thank you. Next, ito maganda tong question na to. Sabi dito ni Krista, ayan, Jesus. Any motivational words po para sa mga taong nagtitake ng masters pero ayan, hindi na alam if itutuloy pa kasi napapagod na. Ayan. Anong gagawin? Well, maganda kasi na tingnan mo din maigi kung ano ba yung mga bagay na nangyari din ngayon sa'yo, 'di ba? Bakit parang nakakaramdam ka ng pagod? Oo, full-time student ka ba? Nagwo-work ka ba? Ano ba yung iba mo pang responsibilities? O kasi, pwede rin naman na hindi mo totally hinihinto yung masters mo. Baka ang kailangan mo palang gawin, bawasan lang yung units, 'di ba? Para mas maging manageable siya sa iyo, 'di ba? Kasi minsan may ganoon tayo, 'di ba? Na kapag nagte-take tayo ng masters, gusto natin matapos kaagad. 'Di ba? So dahil gusto natin matapos kaagad, take natin 9 units, ganyan. Eh yung 9 units na hindi natin alam, mabigat-bigat pala. Tapos kunwari tatrabaho ka pa. So baka makakatulong dito yung nagiging realistic tayo dun sa mga ginagawa natin. So baka ang kaya mo ay yung 6 units, 'di ba? Kung nagtatrabaho ka and all that. So ganoon. Baka maganda na tingnan mo muna ano yung pinaka-realistic sa iyo. Oo. So pero naniniwala ako na makakaya mo 'yan. Kasi the mere fact na napasok mo siya, nakapasa ka, ibig sabihin kaya mo din siya malampasan. Oo, kasi naipasa mo eh, 'di ba? Kaya mo din siya malampasan. Oo. So ang kailangan mo pahinga kasi sabi mo napapagod ka na. So hindi porket napapagod na ihihinto mo na, 'di ba? Puwedeng magpapahinga ka lang. Tapos babalik ka ulit sa masters mo kapag ready ka na. So okay lang din naman 'yun kung magkaroon ka ng pahinga muna na isang SEM, 'di ba? Para makapag-focus ka muna dun sa iba pang mga bagay sa buhay mo. So hindi 'yun pagiging mahina kapag nagpahinga ka or nag-take ka muna ng leave sa grad school. Oo. Or pwede mong gawin yung sinabi ko na hindi ka naman totally aalis pero babawasan mo lang yung units. So it's up to you. Pero sa akin, kung ano man yung mapili mo diyan, alam mo yon na yun yung mas makakabuti sa'yo. Oo. So, importante ma-recognize mo yung lahat ng mga efforts na nagawa mo, 'di ba, for the past few weeks, for the past few months.
And yun yung makakatulong sa'yo para makapag-recover din eh. Maramdaman or ma-energize ka. Minsan kasi kapag sobrang napapagod tayo, ang ibig lang niyang sabihin, nagte-take tayo ng sobra-sobra sa kung ano lang kaya nating gawin. So baka ganun. Kailangan mong mag-take lang ng kung ano lang ang kaya mo. Kasi hindi ka naman superhuman. Yan, sakit kasi yan ng mga Gen Zs tsaka millennials. Pinagsasabay halos lahat. 'Di ba? Para tayong superhuman. Hindi 'yun gano'n. So kung ano lang yung kaya, 'yun na yung ating gawin. Tsaka again, hindi 'yun kahinaan kung magpapahinga ka. Okay? Puwede kang mag-take ng leave sa masters. Magiging psychologist ka pa rin naman. Di ko pala alam kung ano pala tine-take mo. O nag-assume tuloy ako na psych major ka, 'di ba? So, kung ano man yung tine-take mo, mapapasa mo 'yan. Take ka lang ng time. Oo. Ayan. Okay? So, meron din tayong comment pala dito mula yung kanina. Paano kung mahal pa pero hindi na ikaw? Comment pala, sagot ito no para kay Devi. Basta sarili mo muna kahit gaano mo kamahal ang iba. Sabi nga hindi ba ang inuuna kundi sarili? Oo, hindi iba ang inuuna, sarili. Oh, tama nga naman. Thank you so much Jan. Ayan, hala ngayon ka lang ulit nag-live. Yes, pasensya na. Napatagal. Oo. Ito next question. Pero kailangan ba talaga pagdaanan yung pain para maka-move on? Oo naman. Kailangan mong pagdaanan yung pain. Part yun eh. Kasi yun eh. Kaya ka nasasaktan. Kasi nga, mahal mo eh. 'Di ba? Or minahal mo yung isang tao. Recognition yun eh. Sa lahat ng mga bagay na nakapag-build tayo ng attachment. 'Di ba? Connection. Kapag lumalayo na tayo doon or nawala, example na lang, wag naman sana, 'di ba? Mga mahal sa buhay na nawala, sa buhay natin. 'Di ba yung pain na mawalan ka, 'di ba nararamdaman mo? Kasi part yun ng tinatawag natin na grief. At doon natin nakikita kung minsan sa pain na nararamdaman natin, kung gaano naging malalim yung mismong ganong klaseng alam mo yun, naidulot nung ganong klaseng connection. Sa iba, parang indicator yon. Sa iba indicator yon kung gaano kalalim yung pagmamahal nila. Diba? So, minsan, the more na sobrang naging maganda yung quality ng relationship, the more na nagiging masakit siya. Pero sa iba naman, hindi naman talaga naging maganda yung quality ng relationship dahil naging abusive, sobrang masakit din. Bakit naman naging masakit sa part mo? Kasi po pwede rin sa paraan na sobrang binigay mo yung sarili mo dun sa relasyon na yun, pero it turned out na hindi pala same yung energy, 'di ba? Na binalik sa ng tao na yun. Kumbaga naging mabuti ka, lahat binigay mo, pero at the end of the day nagawa niya pa rin manloko. Sa ganung paraan, 'di ba? Lalo ngayon may recent issue na cheating, 'di ba? O sa dami ng ginawa niya dun sa lalaki tapos niloko pa rin siya. 'Di ba? So yung ganun, masakit talaga 'yun. So, paano ka makakapag-move on? Well, you have to go through the pain. Hindi pwedeng shortcut yun. Kailangan na hindi mo kinakalimutan yan. Kapag sinosuppress mo yan, okay, tandaan mo to, kapag sinosuppress mo yan, the more na mas magiging mahirap din sa'yo. Oo, paano? Bakit? Bakit kapag sinosuppress hindi nagiging maganda? Kasi, pwedeng dahil nga hindi ka naging aware doon sa kung ano yung naidulot sa'yo. So, kumbaga parang, hindi ka nakapag-reflect masyado doon sa nangyari. Hindi mo pinagdaanan. And then here comes another person na bago sa buhay mo, di ba? Oo. Hindi ka aware na ito nakilala mo, same pattern din. Kung ano ulit yung relasyon na mangyayari. Tapos masasaktan ka ulit. Pero hindi mo nakita yon na masasaktan ka ulit kasi walang learning dun sa previous relationship. Hindi ka nag-go through dun sa process na yun. 'Di ba yung patterns, hindi mo kasi kapag nagiging painful siya, ibig sabihin nun, binabalikan mo yung nangyari. Saan ako nagkulang, saan siya nagkulang, ano yung hindi nag-work. Painful yun eh, yung proseso na yun. Hinaharap mo yung monster, parang ganyan. 'Di ba? So, kailangan mo talagang pagdaanan para matuto. Painful yung lesson talaga dyan. So, pag natutunan mo na yon, nakita mo yung hubog niya, yung patterns niya, itsura niya, pag may nakita ka another person na parang may similar pattern, ramdam mo yon, mararamdaman mo yon, skip na. Okay, next, hindi yan. Diyan para sa akin. Alam ko yung ganong klaseng pakiramdam, hindi siya para sa akin. So, naisisave ka. Di ba? Nasisave mo yung sarili mo sa mga posibleng pain ulit sa future kasi alam mo na yung pakiramdam. Nakapag-reflect ka na din. Kinonfront mo yung monster. Ganon. 'Di ba? Kaya ka makakapag-move forward. So, yun siya.
Kaya kailangan talaga po siyang pagdaanan. Kaya sabi nga natin, kapag naiiyak ka, nasasaktan ka, iiyak mo, ilabas mo. Ganon siya. Hopefully, na nakatulong. Oo. Hello din po sa inyo. Ayan. Oo. Ubos na load ko sa kakay nag-live. I'm sorry. Oo. Ano daw ang opinion ko sa MBTI? Saka ang personality type ko sa MBTI? Sa MBTI ako ay INFJ. INFJ. Pero anong opinion ko sa MBTI? Well, okay lang naman siya for fun. Pero kasi hindi na po siya reliable. May iba na po tayong mga personality test kasi na masasabi natin na mas reliable tsaka valid. Ayun. Yun ang masasabi ko. Hindi na siya naituturing ngayon na parang scientifically sound. Oo. Pero huhusgahan ba kita? Huhusgahan ba kita kapag ang hilig-hilig mo sa MBTI? Hindi naman. Kung diyan ka masaya, di go lang. Di ka naman nakakasakit ng ibang tao, di ba? Oo. Okay lang. Pero ang masabi ko, baka maganda na, iba naman yung itry mo. Kasi hindi na siya scientifically sound. Yun. At saka huwag mo ikulong yung sarili mo dun sa personality type na yun. Oo, yun lang. Yun lang naman ang masasabi ko dun. Oo. 'Di ba? So, wala namang masama. Oo. Thank you din, Krista. Ayan. Sabi ng tita ko, correct, basta enjoy life, huwag isipin ng mga problema, huwag tambayan, magdasal palagi. Ayan. Ito, meron tayong question na I think realistic itong question na to. Sabi niya, paano po ba haharapin ang buhay mag-isa? Natatakot po ako maging mag-isa, ang ingay ng isip ko. Ayan, dito ngayon papasok yung kailangan mo ng social support, 'di ba? Pero nga mag-isa ka, paano 'yun, 'di ba? Well, pag nagkakaroon naman kasi tayo ng social support, 'di ba? Ito yung mga kaibigan natin, kahit gaano sila kalayo, 'di ba? Pwede tayong mag-build ng connection kung sakaling ngayon wala kang kaibigan, pwede kang mag-build ng connection kahit start mo na sa online. Pero kung minsan kunwari, nahirapan ka talagang mag-start or mag-build ng connection like makipag-usap online, yung iba, pwede tayong gumawa ng ibang strategies na alam mo yun, maramdaman mo yung self-fulfillment muna. Oo. Yung mararamdaman mo yung kakayanan na parang meron palang meaning itong existence na meron ako. Usually, nararamdaman natin yan kapag meron tayong ibinabahagi na sarili natin sa ibang tao. Ako, ang suggestion ko sa mga ganyan minsan, pwede kayo mag-start ng volunteer o sa mga organizations na may kinalaman sa kung anong advocacy ka malapit. Pwedeng animal welfare, pwedeng mental health advocacy, may mga support groups kasi online sa mga ganyan. Tapos minsan nag-ask sila ng mga volunteer, 'di ba? Kung sino gusto mag-join. And actually doon, along the way sa journey mo na 'yan, meron kang makikilalang mga tao na may similar experience. Meron kang makikilalang mga tao at makikita mo yung mga storya nila na magdudulot din sa iyo ng saya, minsan dulot din na parang mararamdaman mo na okay, yung ginagawa ko pala meron pala siyang meaning, meron akong natutulungan, meron ibig sabihin yung ginagawa ko, gano'n. So baka pwede ka mag-start do'n. Pwede ka mag-start ng volunteer. Kung hindi naman mag-join ka lang sa support group, makinig ka lang sa mga problema ng iba. Pwede kang sumagot ng mga questions do'n anonymously. Tapos tignan mo kung nagkakaroon ka ng lakas ng loob kapag nagkakaroon ka ng ganong klaseng interaction sa ibang tao. Oo. So, minsan kasi yung takot natin sa pag-iisa, nanggagaling siya doon sa, yun nga, yung idea kasi na parang wala tayong kasama, nakakatakot, di ba? Na parang baka feeling natin, yun na yun, habang buhay na to. Pero tandaan natin, mag-focus tayo sa kung anong nangyari lang ngayon sa present moment. Parang masyado siyang maaga para isipin na mabubuhay ka ng mag-isa, 'di ba? Kasi sa biyahe natin na 'to sa buhay, meron tayong makikilala eh. As long as open ka, nakilalanin din 'tong mga tao na 'to. So, para maramdaman mo na hindi ka mag-isa, yun nga, buksan mo yung sarili mo sa mundo na 'to. 'Di ba? Mag-volunteer ka o kaya join ka muna sa mga support groups online, sagot-sagot ka ng mga questions na may mga pinagdadaanan, makikita mo din yung sarili mo dun sa mga questions na yun eh. 'Di ba? And then pwede rin siguro mag-i-reignite mo yung mga dati mong connection sa mga dati mong kaibigan. Hindi naman nakakahiya yun na mag-chat ka ulit sa kanila at kamustahin sila. Mga kamag-anak, 'di ba, mga pinsan, lahat ng yun, pwede mong simulan. Meron kang pwedeng gawin. Kahit sa trabaho mo din. May mga katrabaho ka dyan, nagkakaroon lang sila ng mask na ang strong-strong nila at ginagawa yung trabaho nila, pero di mo alam, may mga pinagdadaanan din pala yun.
And yung simpleng kumusta, di mo alam po, pwede pala yun maging way para mas maging connected ka sa mga tao na to at maramdaman mo na, uy, may mga tao din pala na willing na makipagkaibigan sa akin, di ba? And somehow, di ba, nakakabawas din siya ng pakiramdam ng lonely or loneliness, di ba? So, just be open. Stay curious, no? Sa pag-approach ng relationship. Iwasan din natin na matakot dun sa rejection. Hindi mo i-focus yung sarili mo sa rejection. Ang focus mo dapat ay curious ka sa mga tao na to. Sino sila? Di ba? Kung may mga tao na halimbawa naramdaman mo hindi willing sa'yo makipagkaibigan, hindi sila yung tao na yon. So, ibig sabihin, may iba pang mga tao. So, focus ulit tayo sa iba. Open ulit tayo sa iba. Alam yon, para ka lang naglalakad. Tapos ito yung lugar. Tumitingin ka na iba't ibang mga places. Ito yung mga tao, may mga community. Papasok ka. Pagkapasok mo doon, ay hindi ako welcome, lalabas ka. Tapos lalakbay ka ulit. Pasok ka ulit doon sa panibagong community. Tingnan mo kung nagre-resonate sa'yo yung kanilang mga binavalue. Diba? Tapos, di natin alam kung doon ka magsistay. O kaya naman, kung susubukan mo mag-move forward ulit, may makakasama ka na. Diba? So, ganoon. I think, doon tayo sa point na nagiging open lang tayo. Tapos, itatry lang natin. Kung feeling natin hindi tayo welcome, hindi ibig sabihin ng rejection siya. I-take natin yon as something na, okay, hindi lang sila nagmamatch sa akin. So, go ako sa iba. Diba? So, kailangan matutunan mo kung kailan ka magsistay, kailan ka din aalis. O, the more na matutunan mo kung kailan ka aalis, the more na maintindihan mo at makikita mo yung mga taong para sa'yo. So, ayun. Hopefully nakatulong, no? Ayan. So ito, may mga questions tayo dito ulit. Yes, may replay po tong live na to. I-upload ko din po siya sa aking YouTube channel. Kaya if ever, pwede nyo pong i-follow o i-subscribe yung aking YouTube channel para makita nyo din ulit. Ma-replay natin siya, no? Ayan. O, nag-comment din yung aking kaibigan. Sabi niya, true, cry if you must, but heed the lessons from the past. Para to doon sa pag-move forward. Ayan. So, ano daw ba yung best way to combat depression? Well, syempre, yung best way pa rin to combat depression is for you to seek professional help. Oo. Pero, hindi kagad sa psychologist kung feeling mo masyadong magastos, mahal. Aminin natin, totoo yun. Mahal ang paglapit sa psychologist, di ba? Dito sa Pilipinas lalo na. Pero meron po tayong mga free consultation kung saan psychosocial support. Hindi siya therapy, hindi sila totally psychologist automatically, pero mga professional sila at advocate sila na capable sila mag-provide ng psychosocial help. Pwede nyo i-try sa NCMH, yan, NCMH crisis, oo. Ano ba yun? NCMH, tignan nga natin. Alam ko, meron dun NCMH na crisis yata. Oo. So, check natin. Alam ko, NCMH crisis hotline. Ayan, NCMH crisis hotline. O, dun sa page na yon na NCMH crisis hotline, ayan, may mga libre dyan na consultation. Tatawag ka lang. Oo. Tapos, yun, ilalabas mo yung mga nararamdaman mo. Kapag meron naman silang nakita na kailangan mong mag-seek ng consultation sa psychologist, i-advise naman nila yun sa'yo. Oo. Tapos baka makahingi ka na din ng tips. Baka may mga libre kasing mga doon, consultation din sa NCMH. Alam ko kasi meron din naman silang libreng consultation pero baka mabilis na mapuno, no? So, ayan, hopefully nakatulong. Tapos, kung sakali naman, in terms of usual, sa personal mo, nakakatulong yung sunlight. Ayan, get some sunlight. Ayan, araw. Ibig sabihin sa umaga. Labas ka ng bahay, paaraw ka, kasi nakakatulong para mag-improve yung ating mood kapag tayo ay nasisikatan ng araw. Lalong-lalo na kapag tayo din po ay naglalakad. Yung so maglakad tayo sa umaga. Yan, pwede yan. Kahit hindi na nga jogging, kahit lakad lang, tapos maarawan ka. Nakakatulong din yung decluttering o paglilinis ng paligid. Oo, nakakaayos din siya ng mood natin. So, pag napapansin mo, lalo na yung mga tao may pinagdadaanan, di ba? Yung paligid mo, papansin mo, sobrang dumi. So, sabihin, hindi okay yung mind mo, di ba? So, subukan mo linisin. Unti-unti lang. Hindi lahat, no? Hindi general cleaning. Kasi nga, wala kang gana wala ka sa mood, di ba? So, unti-untiin mo lang. Kung ano lang kaya mo, yun muna yung gawin mo. Pag nakita mo nagbabago yan, gumagaan din yung pakiramdam kasi pakiramdam mo, nagkakaroon ka ng progress. So, di ba? O, okay din yon. Another thing, talk to someone you trust. Yan, Chris, hindi ka mag-isa. May mga kaibigan ka dyan. May mga tropa tayo dyan. Oo, na minsan,
niloloko-loko lang tayo, di ba? Tawanan lang. Pero may mga seryosong tropa din tayo dyan. Lalo na kapag naramdaman nilang seryoso yung usapan, pwede yun. Kapag sinasabi natin yung problema natin, lalo na pinagkakatiwalaan mo naman yan, hindi kayo judge niyan. Kasi for sure, ikaw din, Chris, di ba? Kung meron kang kaibigan, tapos may pinagdadaanan siya, tapos nag-open up siya sa'yo, di ba ikaw din willing kang makinig? Kasi kaibigan ka. Ganon din yung mga kaibigan mo. So, pagbigyan mo yung sarili mo, natulungan ka nila kasi kaibigan sila. Oh, so sabihin mo sa kanila, makinig lang sila, wag sila magbigay ng advice, hayaan lang nilang ilabas mo yung nararamdaman mo, 'di ba? Hindi kainaan 'yun. And thankful ako na nagtanong ka. Dahil malaking tulong siya. 'Di ba? So sa mga nakikinig ngayon, katulad din ni Chris, yan sana nakatulong sa inyo yung ganung klaseng advice natin, no? So sabi ko kanina, NCMH Crisis Hotline, i-like niyo yung page na 'yon kasi may mga libre diyan. And then sabi natin, magpa-araw, di ba? Maglakad tayo sa umaga, magpa-araw, nakakatulong siya para mag-improve yung ating mood. Sabi ko, decluttering, nakakatulong din siya. Yung nililinis yung paligid pa unti-unti. Kung ano lang ang kaya mo. Kumain din ng tama. Oo. So kahit feeling mo hindi ka gutom, pero yung katawan mo for sure manghihina yan, kumain ka, pilitin mo kahit konti. Dapat gulay, dapat prutas, healthy. Okay? Iwasan yung mga junk. Paano yan kung alak ang ginagawa mo? Wag, bawasan mo yung alak. Hindi ko sinasabing tanggalin mo kasi baka nahihirapan ka, 'di ba? Kasi baka naging pattern mo na. Bawasan mo muna. Hanggang sa dahil nga meron ka ng ginagawa, nagkakaroon ka na ng routine, eventually mawawala na din yung pag-inom mo ng alak, no? So simulan mo muna dun sa mga bagay na kaya mo muna. Okay? Ayan, maraming salamat, Chris. Ayan. Oo. Ngayon, saya, wow, ang buhay ay isang paglalakbay. Yes, totoo yan. Ang buhay ay isang paglalakbay. Oo. Curious lang daw. Ayan. Curious lang po ako, ano pong theoretical orientation yung in practice? Like CBT, psychodynamic, humanistic, etc. Bakit po yun ang naging preferred approach nyo? Ayan. Thank you so much dun sa question na yon. Well, basically naman, ang ginagawa ko ay, integrative. So, hindi siya yung parang isa lang yung focus ko. Hindi. Iba-iba. Pero kung orientation, like kung ano yung madalas kong ginagamit, ako ay ginagamit ko ay existential humanistic approach. Like making sense, no, yung meaning, no, yung existence ng isang tao. Anchor diyan dun kay Viktor Frankl tsaka kay Rollo May. So, existential humanistic ako, yung meaning making, ganyan usually yung approach, no? May times nga, hinahaluan ko pa ng narrative therapy. Ayan, may times may CBT din, lalo na yung cognitive reframing, kasi kailangan din naman, lalo pat may mga maladaptive thoughts yan. Integrative siya, pero meron talagang isa na pinaka-focus ko. Bakit yun yung approach ko? Kasi, aminin natin, tayong mga therapist din, kung saan din sila usually, kumbaga parang comfortable. Ganyan. So, ayun, ina-anchor naman natin siya. Depende dun sa kung anong pangangailangan ng isang client eh. May times nga, behavioral din yung approach ko talaga. Lalo pa kung may kinalaman sa phobia, ayan, minsan social anxiety, ganyan. So, meron talaga tayong tinetake na, kine-create na intervention na step by step na ino-overcome nila yon, na na-establish yung confidence and yung mismong skills nila para makayanan nila. Pero basically, yung pinaka-approach ko usually ay existential humanistic. Ayun. Pero again, integrative pa rin halos yung ginagawa ko. Hindi isa lang, may in-incorporate tayo, depende kung ano yung presenting problem. Ayan. Kaya ako, ito pa, share ko lang, kaya ako minsan nagugulat ako sa mga tao na bigla na lang silang magsasabi na, ay, gusto ko po ng CBT, i-CBT niyo po ako. Nagugulat ako, paano niyo nasabi na CBT ang kailangan mo? Hindi pa natin alam yung problema. So, hindi po universal ang CBT. Hindi siya yung gold standard na lahat siya ang solusyon sa lahat ng problema. Hindi ganon. Kumbaga, hayaan ninyo yung mental health professional yung mag-design ng specific approach na kung ano yung nababagay dun sa presenting problem. So, ganon. Ayan. Thank you sa kwento at sa tanong. Ayan. So, meron din tayong question ngayon. So, ito ngayon, yung question naman ay, ito. Di ko na mahanap yung pangalan niya. So, kaya yan yung paano mag-self-care na hindi nagiging selfish? Ayan. Paano mag-self-care nang hindi nagiging selfish? Well,
particularly sana yung concept din natin kapag nagsa-self-care tayo ay hindi naman talaga siya selfish in a way, 'di ba? Kasi kapag sabi natin self-centered, selfish, ano yun bukod sa ang tinutuon mo ay yung sarili mo, may harm sa paligid. So pag sinabi nating self-care, hindi siya selfish talaga, 'di ba? Hindi yan selfish. So kailangan yun yung itatak mo din sa mind mo na kapag nagse-self-care ka, hindi ka totally selfish. Ito ay self-obligation o again, obligasyon mo sa sarili mo, 'di ba, para alagaan at ma-energize ka, magkaroon ka ng enough na lakas para siyempre 'pag naging ano ka na, okey ka na ulit, 'di ba, meron kang pagkakataon, 'di ba? Halimbawa kung nagtatrabaho ka, may pagkakataon ka na mapagsilbihan ng maayos yung mga tao sa paligid mo, 'di ba? Kasi nga, inaalagaan mo din yung sarili mo. Same thing sa amin, 'di ba? Bilang psychologist, sobrang hirap ng trabaho namin. Puwede kami magkaroon ng secondary trauma. Alam mo yun, kasi narinig namin yung mga problemang gano'n. Pero hindi namin kinakalimutan na laging may self-care na kasama. Kasi kapag walang self-care, hindi namin mo-provide yung quality ng care dun sa mga taong binibigyan namin ng support. So, ayun, part talaga siya dapat ng kahit na sino. Isinisingit natin yan sa pang-araw-araw. At saka, yung konsepto ng self-care po ay hindi naman dapat na individualistic, meaning gagawin ko to sa sarili ko lang. Meron din tayong tinatawag na collective care, 'di ba? Yung inaalagaan mo sarili mo at ganoon din yung mga tao sa paligid mo at isinasama mo sila. Lalo pa kung ikaw ay parent, 'di ba? Na-notice ko sa mga parents yung way ng self-care daw nila, nakakatulong sa kanila na nakikipag-usap daw sila sa anak nila. Kung mga bata pa yung anak nila, nakikipaglaro sila, ganyan. Collective care yun kasi hindi lang ikaw yung kumbaga nagbe-benefit doon, pati yung mga bata, binibigyan mo sila ng suporta at kumbaga parang care na rin para maramdaman nila na love sila, na safe sila. At ganoon ka din sa kanila, 'di ba? So, collective care na din siya, 'di ba? So, somehow, yung self-care, tandaan natin, pwede natin siya isama sa mga taong mahalaga sa atin. 'Di ba? Community care, parang ganyan. Nakita mo merong sa kalsada, merong merong nakaharang na pupuwedeng mag-cause ng aksidente, tinanggal mo 'yun. O paraan na rin 'yun ng simpleng community care, 'di ba? Kasi iniisip mo yung kapwa mo, paano kung merong natalisod do'n na aksidente dahil may nakaharang, 'di ba? Community care siya, as simple as that. Yung mga gano'n, 'di ba, meron ka nakikitang may mga taong naliligaw, nalilito, tapos nagtanong dun sa online community kung anong gagawin, sumagot ka, community care din siya. Pero sana hindi lang nag-e-end sa community care, may structural care din tayo. Structural care, ito na yung mga, parang mga policies na yan, yung mga pino-provide na programa halimbawa ng government, anong magagawa mo bilang individual para magkaroon ng mas maayos sa structural care. Sinusuportahan po ninyo yung mga advocates sa mga isinusulong nila kasi yung sinusulong nila ay hindi lang yun para sa sarili nila kundi para yun sa ating lahat. Kinakalampag nila yung mga tao na dapat kalampagin para pakinggan tayo lalo pat napakapangit po ng healthcare natin sa Pilipinas. Totoo yung sinabi ko, napakalutong, no? Napakapangit. Kasi totoo naman, 'di ba? Ang mahal-mahal ng mga consultation. Kaya minsan yung mga psychologists, wala silang magawa minsan kundi sinusubukan na ibaba ng mga psychologists yung kanilang consultation fee. Oo. Pero kasi minsan hanggang doon lang yung kaya nilang gawin dahil ang mahal ng bilihin. 'Di ba? Wala kasi silang nare-receive din na tulong mula din sa, alam nyo na, 'di ba? So kung meron tayong support, halimbawa may mga allotted budget para sa healthcare, natutulungan psychologist, psychiatrist, yung mga doktor, yung mga nurse, lahat 'yan, teachers, lahat ng profession, 'di ba? Napapagaan natin yung mismong mga serbisyo. Sana nga may mga serbisyo pang binibigay na free 'di ba? Tapos sila na lang magpapasahod dun sa mga mental health professionals, mga proyekto talaga. So going back dun sa question, paano mag-self-care? Nasagot ko siya, 'di ba? Ang self-care generally hindi naman talaga yan selfish. At hindi necessarily yan na mamahalin. Okay? Kahit sa mga simpleng paraan, lumalabas ka, 'di ba? Naglalakad-lakad ka, kumakain ka ng tama, nakakatulog ka ng tama, nagme-meditate ka, kung ikaw ay taong relihiyoso, nagdadasal ka, naging connected ka sa Diyos, 'di ba? Kung ikaw ay gano'n, 'yun. Paraan ng self-care mo na din 'yan, spiritual care 'yun. Kung hindi naman ikaw gano'n type of person, naging connected ka sa environment, nagha-hiking ka, 'di ba, etc. Iba-iba yung paraan ng self-care natin. Pero sure doon, hindi siya selfish. Pero kung ikaw ay talagang totally selfish, sabihin mo na, hindi,
kailangan ko 'to sa sarili ko, tapos nilalayo mo yung mga tao sa paligid mo, tapos sarili mo na talaga inisip mo, baka hindi yan self-care, baka pagiging selfish talaga yan. Kasi generally, pag sabing self-care, hindi talaga yan selfish. Na-inspire pa mga tao sa paligid mo eh. Kapag ginagawa mo yan eh. Kasi somehow, nakakahawa yung ganong klaseng energy kapag nagsa-self-care ka. Ayan. Sana nasagot ko, no? Oo. Ayan. Louder. Yan. Oo. Watching from Nueva Ecija. Hello po, Ma'am Leia Jimenez. Oo. Ato ang ganda nito. Ano po yung view nyo about sa pagpo-post about problem, mag-asawa, coping mechanism, or for awareness daw po ng iba, cheating context? Hirap naman, no? Pero, well, ako kasi, ang hirap kasi na i-judge natin yung mga taong nagpo-post. 'Di ba? Halimbawa, sabihin ng iba, kunwari may nabasa kang post sa isang tao, di mo kilala. Friends mo, kunwari sa Facebook, ganyan. Tapos, ang sinabi niya, nagpo-post siya, nagrarant siya, ganyan. Sabihin mo, ano ba yan? Ang drama-drama naman, ang OA, pinupost pa social media. Sino tayo para i-judge yung tao? Minsan kasi na-observe ko sa mga taong ganyan, wala talaga silang totoong social support. Kaya ngayon, yung paraan nila para mailabas yung nararamdaman nila sa social media. So, pwedeng nagiging coping mechanism na nila, paraan nila yon kasi wala silang makausap na totoong tao sa totoong buhay. Baka walang kumukumusta sa kanila, 'di ba? Kaya gano'n, oo. So, isa yun sa lens na pwede nating makita. Baka wala sila talaga totoong nakakausap, kaya pino-post na nila yon. Pero kasi, kung may mga totoong tao yan, magle-less na yan eh, ng post nila. Kung busy din sila sa ginagawa nila, yan, meron silang pinagkakaabalahan, doon nila na ibubuhos. Yun. So, nababawasan yung screen time. Kaya suggestion ko dyan sa mga yan, baka wala sila masyadong ginagawang self-care outside ng social media. So halimbawa, maganda sana ito rin, call to action to dun sa mga taong mahilig mag-post. Baka magandang ma-explore natin yung self-care na outside ng social media, hindi lang social media. Yun nga, tulad ng sabi ko, baka may mga iba pa kayong pwedeng options na i-try. Learning new things, mag-visit kayo sa isang kaibigan, di ba? Kausapin sila ng totoo, face-to-face, di ba? I-reignite mo yung hobbies mo, maging connected ka sa nature, subukan mo din na parang mas maging active sa mga causes, pag-volunteer, marami, no? So parang yun yung maging coping mo, o hindi sa social media. Oo. Ngayon, para naman dun sa mga cheating context, halimbawa na nagpo-post yung mag-asawa, hindi naman natin sila makokontrol eh. Kung gusto nilang mag-post, lalo pat kunwari yung mismong behind the scene. Parang may nakita akong gano'n, umiyak yung babae. Tapos parang inaaway niya na yung asawa niya eh. For awareness daw, di ba? Wala na ako doon kung ano man ang intention niya, kung clout ba 'yon or gusto niya kasi i-monetize halimbawa yung video na 'yon para kumita siya doon sa pain na 'yon halimbawa. Aminin natin kasi minsan yung emotions ng iba nagiging monetization na din ng ibang content creators, 'di ba? So, wala na tayo doon sa intention nila. Ang sa akin lang, tayo as someone na nagko-consume, tingnan natin kung nakakabuti ba sa atin yung napapanood natin. Yun lang. Nakakabuti ba sa atin yung pagpapanood ng mga ganong klaseng videos? Or somehow nakakatulong din ba sa'yo para mas maging aware ka sa mga possibility na pwede ka ring maloko? So, dalawa din siya. Pwede may matutunan ka, di ba? Pwede rin naman na matoksikan ka na masyado. So, I think at the end of the day, kailangan lang natin i-moderate yung ganong klaseng pag-consume sa mga ganong klase ng content. At nasa sa atin na din yun kung pansin natin eh, laging ginagamit ng isang tao or ng isang content creator yung mga issues niya para ma-monetize. Diba? Gumagawa na ng halimbawa ng drama para lang halimbawa eh, mapag-usapan siya. Oo. So, depende na sa atin yun kung may ganun bang intention sila. Pero hindi natin kasi malalaman yun dahil di naman nila sinasabi. So, baka nagiging judgmental din tayo. So, at the end of the day, ang kaya lang natin kontrolin ay kung tayo ba ay magkukonsume ng ganong klase ng videos, makakatulong din ba siya sa mental health natin? Or mas lalo siya nagdadagdag na nagdududa na tayo sa mga tao sa paligid natin. Di ba? So, i-lesson din natin. Tapos, gawin natin na iba-iba yung contents natin na mas makakatulong sa mental health natin. Di ba? Na mas may matututunan tayo kaysa yung parang nakikiusyoso tayo sa buhay ng ibang tao. Di ba? So, I think it's all about pag-control, pag-moderate ng ganong kasing contents. Yun lang kaya natin kontrolin. Di ba? So, ayun.
Totoo po ba na may connection ng pagiging perfectionist sa pag-procrastinate? Yes, meron akong video dyan, pwede mong panoorin. Bali sa ating, sa search box ko sa page, search mo lang yung sa procrastination. Tapos, nag-share ako doon ng mga tips. Yun, balikan mo yun doon. Ayan. Thank you so much. Oo. Totoo yan, be, sabi niya. Kasi walang mapagsabihan, parang sarap kapag nakalabas ng sama ng loob. O suggestion ko din dun sa iba, baka po pwede na gawin mo din na mag-journal. Kesa i-post mo social media, gino-journal mo na lang, 'di ba? Para hindi rin ikaw parang pinagpepiestahan ng mga tao online. Ang hirap din kasi nung pinagpepiestahan ka. Nilabas mo na yung message. Paglabas doon, bigla kang binash, nasasaktan ka na nga, 'di ba? Nung binash ka, so dumagdag lang sa problema mo din. So, ingat-ingat din tayo sa mga sinishare na social media kasi pag pinablicize mo na yan, pakiramdam ng mga tao, entitled na sila na mag-comment sa buhay mo kasi nilabas mo na eh. 'Di ba? Sasabihin nila sa'yo, nilabas-labas mo na eh. Sabi mo yung post mo ngayon, ayaw na ayaw mo may magko-comment sa'yo. 'Di ba? Ganun sasabihin nila eh, yung mga tao susero. Magko-comment sila sa'yo ngayon. Ayan. So, kaya sabi nga niya, The Mushroom Girl, depende sa audience kasi madaming judgmental. Share your problems kapag okay ka naman for others' awareness. But don't post if hindi maganda yung pakiramdam mo kasi pwedeng pagsisihan mo yan. Totoo yan dahil may digital footprint po tayo. Ayan. Hirap nang tanggalin yan. Oo. Correct, sabi nga ni Tita. Ayan. So, ngayon, maraming salamat sa mga nakinig. Alam ko dapat ito ay hanggang 8:30, pero ngayon nakakaisang oras na po tayo. Ayan. Pero kung may hahabol pa ng questions, why not? Pero habang hindi pa ako nagtatapos, siguro bigyan nila ako ng konting air para ma-promote lang yung ibang mga bagay dito sa aking sa aking social media. Kung kayo po ay aspiring psychologist and psychometrician, inaanyayahan ko po kayo na i-follow at i-like yung page na YMP Master App. YMP Master App, ayan, yung nakikita niyo po dyan. Ito po ay isang self-paced online learning kung saan nandito yung advantage na makakapanood kayo ng mahaba, ng 5 months, 5 months, tapos makikita niyo yung mga comprehensive videos sa mga board subjects. Magagaling yung ating mga lecturers dyan. So, kapag kayo ay nag-enroll niyan, anytime makakapag-start ka na. Ayan, and open din po kami sa mismong talagang partnership para sa mga learning audit ng mga eskwelahan. Nag-offer po kami ng mga program, kaya for more information, i-follow niyo po yung aming page at pwede po kayo makapag-tie up sa amin para mas maging affordable sa mga student ninyo. Meron siyang data analytics, makakatulong yan sa schools ninyo para mas ma-aim natin na malampasan yung mga national passing rate niyan. Especially kung bago pa lang yung eskwelahan ninyo, kapag kami yung tinay up ninyo, makikipagtulungan din po kami sa inyo. So, ayan, i-follow nyo po yan. 2 years na po kami, nakapag-produce na din po kami ng top-notcher, nakapag-produce na rin po kami ng OFW na nag-take ng special board examination abroad for psychometrician. Ayan. So, nakakatulong po talaga yan. So, kung ikaw ay yung taong malihim, ayaw mong alamin ng ibang tao na magte-take ka ng board examination, gusto mo silang gulatin at naging psychometrician psychologist ka na, i-follow nyo po yung aming page. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, nahirapan kang magkaroon ng time para magkaroon ng pagre-review, kasi usually iba face-to-face yung review, di ba? So, pwede po dito sa YMP Master App kasi self-paced online learning kung kailan ka available at syempre hindi ka naman papabayaan dahil meron po tayong monthly coaching para meron kang direksyon at may complementing lectures po tayo sa Code of Ethics, etc. para mas matulungan kayo. At marami pang iba. So, nandun yung sa aming Facebook page. At syempre, gusto ko din na sana supportahan niyo naman po yung ating segment. Kauna-unahan po itong mental health segment sa isang show, na morning show, yung Rise and Shine Pilipinas. Makikita natin na very inclusive siya kasi meron po tayo ditong sign language sa baba, di ba? So, naiintindihan din po yan ng ating mga kapwa Pilipino para mas matulungan din po sila sa mental health nila. Ito po ay around 7 a.m., around 7 a.m. 6:50 to 7 a.m. yung segment na yan. Mabilisan lang siya. So, yung replay, mapapanood nyo po yan sa ating YouTube channel. Kaya inaanyayahan ko rin po kayo na i-follow nyo po or i-subscribe nyo po yung aking YouTube channel. Yan, malapit na po siyang maging 25,000 subscription. Sana makahit ako ng 100,000 man lang para magkaroon ako ng silver play button. Ayan. So, sana naman, kung nagagawa natin na
makapag-follow sa iba. Sana naman masuportahan na rin po yung ating mental health and psychology contents. Ayan, sobrang ma-appreciate ko po yan kapag finalo po ninyo. And of course, kung kayo naman po ay mga mental health professionals, HR professionals, meron po tayong libreng webinar under ng Psychological Association of the Philippines Industrial Organizational Psychology Division page. I-follow nyo rin po yan para mapanood nyo po yung live webinar na Karapatan at Katarungan ang Psikolohiya sa Paggawa. Libre po yan. Napakagaling po ng ating mga panelists. At dito makikita po natin na susubukan natin na nasa karanasan ng mga Pilipino yung mga pag-uusapan natin sa trabaho. Ayan. Para naman magkaroon tayo ng hashtag Healthy Thriving Workplaces. Ayun. So, panoorin nyo po yan. Malapit na po, May 31, pinagsamang Mental Health Month at labor, 'di ba? Yung ating labor month, 'di ba? So, 10 a.m. to 12 p.m. Suportahan nyo din po yan. Ayan. So, at syempre kung kayo po ay mahilig mag-hiking or mag-camping or gusto mong mag-move on, 'di ba? Tutulungan ka na mag-move forward, 'di ba? Tapos ipoproseso ka, 'di ba? So nasa maganda kang place, magka-camping ka, tapos meron ka makikilalang mga ibang tao diyan, 'di ba? Tapos napaka-intimate ng group, ayan. Pwede nyo pong tingnan yan sa mismong timeline ko, sa Rian Portuguese timeline. Ang magfa-facilitate po nito ay si Orange Bautista. Magaling po yan na facilitator. Tapos ako din po, yours truly. Meron po kaming 7 slots na available. Pero ngayon 5 slots left na lang. So sa June 6 to 7 po yan, 1 day yan. Kasama na po dun sa amount na 2,999. Yung mismong lunch, dinner, tsaka brunch. So, only water, only rice, plus meron tayong program for chill and healing. Ayan, magkita-kita po tayo dyan. Kung interested kayo, kontakin nyo na kami kasi baka maubos na po yung slots yan. 5 na lang yan. So, pupunta po tayo doon. May sasakyan po tayo. Kasama na po yan sa payment, yung pagpunta doon. Okay? Ayan, so, yan, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Ayan, kung sakali na kayo po ay, may mga concerns pa, siguro sa susunod na live na ulit natin yon. Pero, again, yung replay nito ay ipopost ko po sa aking YouTube channel, kaya i-follow nyo din po siya. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Thankful po ako na nakinig po kayo. Ngayon, syempre magsa-sign out na po ako. So, your millennial psychologist po is signing off. So, ang ating reminder lang ngayon ay importante po na inaalagaan natin yung ating sarili. May mga taong nagmamahal po sa inyo, huwag nyo yun kalimutan. At syempre, huwag natin susukuan yung ating sarili. Sa mga panahon na tayo ay syempre nadadown, di ba? Syempre, it's tempting na isipin natin na parang tapusin na lang ang lahat. Huwag po natin syempre gawin yun. Alam natin na may mga tao pa rin dyan na talaga nag-care sa atin at may mga help na available naman po online. So, maraming salamat po at ingat po kayo. So, sa next na live ulit natin. Thank you.